Matapos magtamo ng malaking pinsala ang katawan ni Chihiro at Sojo sa kanilang sagupaan noong nakaraang chapter, ngayong chapter matutunghayan natin ang muling paghaharap ng dalawang Enchanted Blade sa kanilang buong lakas. Kaya tara, umpisahan na natin ang mahaba-habang kwentuhan. Sa simula ng chapter 11, pagmulat ni Chihiro, nakita niyang balot ng benda ang halos buong katawan niya at nasa loob siya ng isang public hospital room at ramdam niya pa rin ang matinding kirot sa kanyang bawat galaw. Hirap siyang bumangon pero bigla niyang naalala si Char, ang batang pinangakuan niyang poprotektahan niya. Agad sumiksik sa isip niya ang pag-aalala sa kalagayan nito ngayon. Maya-maya, dumating sina Azami at Shiba. Hindi man niya lubos maintindihan ang mga paliwanag nila, malinaw na maselan pa rin ang sitwasyon. Gusto sanang ilipat ni Azami si Chihiro sa mas maayos na ospital ng Kamunabi pero hindi nila magawa. May tinatago pa kasi sila sa mga nakakataas. At ito nga ay tungkol sa tunay na pagkatao ni Kunishige at sa mismong anak nito. Tinanong ni Chihiro ang lagay ni Char at Hinaw. Mabuti raw ang kalagayan ni Hinaw pero walang balita tungkol kay Char. Sa kabila nito, naniniwala si Shiba na buhay pa ang bata at hindi ito agad napapatayin ng kalaban. Base sa impormasyong nakuha nila mula kay Daruma, hawak ngayon ni Sojo ang isang bihirang materyales na tinatawag na Datenseki. Isang napaka-espesyal na sangkap na ginagamit sa paggawa ng Enchanted Blades. Natuklasan ito noong panahon ng digmaan at tinatayang 250 kilos lang ang kabuoang dami nito sa buong mundo. At tulad ng mga Enchanted Blades, kaya nitong mag-concentrate at magpalakas ng espiritual na enerhiya ng isang tao. Ngunit dahil sa pagiging toxic nito, ang sino mang gagamit ay agad masisira ang katawan mula sa loob. Si Kunishige lang ang natatanging taong nakapagtatag at nakagamit ng maayos ng kapangyarihan nito. At siya rin lamang ang may kaalaman kung paano ito gamitin sa paggawa ng mga Enchanted Blades. Samantala, sa loob ng isang lihim na laboratorio ni Sojo, patuloy ang eksperimento sa paglikha ng isang armas na mas makapangyarihan pa kaysa sa mga Enchanted Blades. Doon din nakakulong si Char, isang bangungot na noon pa niya kinatatakutan. Sinilid siya sa madilim na lugar. Pinapakain lang ng kung ano-anong pagkain para sa proseso at sa pilitang pinagsisilbi kay Sojo bilang walang katapusang pinagkukunan ng sample mula sa kanyang katawan. Mga lamang loob, buto at iba't ibang bahagi ng pinagmumulan ng kakaibang kapangyarihan ni Char. Naalala ni Chihiro ang huling usapan nila ni Char kung saan ipinahayag ng bata ang tiwala nitong kaya siyang protektahan ni Chihiro na puno siya ng galit, panghihinayang. Sa isip niya, nabigo siya sa pangako niyang iyon. Matapos nito, tinanong niya kaagad kung nasan ang espada niya. Sagot naman ni Shiba, ito daw ay nasa isang lugar na ligtas. Pero humingi ng tawad si Shiba sa ngalan ng Kamunabi dahil hindi nila agad natuklasan ang totoong plano ng kalaban. Dahil sa mga nangyaring ito, mabilis na nagpasya ang Kamunabi na kumilos. Bumuo sila ng isang elite corps at humingi ng tulong kay Chihiro upang mas maintindihan ang tungkol sa Enchanted Blades. Dahil walang ibang mas may alam dito kundi si Chihiro, umayag naman ito na tumulong at ipinatawag agad ni Azami ang 5 miyembro ng elite squad. Lahat sila ay may matitinding personalidad, iba-iba ang ugali at kilos at hindi maikakailang may mga pagka-estrikto. Humingi ng paumanhin si Azami sa abala pero hindi naman iyon ininda ni Chihiro. Ayon sa isa sa mga miyembro, wala nang natirang ebidensya sa orihinal na kinaroroonan ng kalaban. Batay sa mga sinabi ni Daruma, habang patuloy pa nilang hinahanap ang bagong lokasyon, kailangan nila ang kaalaman ni Chihiro para makabuo ng epektibong strategy, lalo na't mabilis gumalaw ang kalaban. Pumayag si Chihiro, ngunit sa isang kondisyon, kailangan niyang sumama mismo sa operasyon. Ito ay agad na tinutulan ng pinakabatang miyembro ng grupo. Pinaliwanag ng isa pa na bago pa lang ito at madalas na ma-insecure kapag may nakakakitang kasing edad niya
na mas malakas pa sa kanya. Sa kabila nito, pinuri ng 4 na iba pa si Chihiro dahil sa ipinakita niyang husay noong mag-isa niyang hinarap si Sojo at habang pinoprotektahan ang lahat ng inosenteng madadamay. Ibinahagi ni Chihiro kung paano niya nagawang harangin ang mga atake ni Sojo. Para sa kanya, praktikal lang siya mag-isip at alam niya ang limitasyon ng kanyang katawan. Ngunit ayon sa ilan, masyado lang talaga siyang palaban at handang isugal ang sarili niya. Pinuna rin ni Shiba ang sobrang lala ng mga sugat na tinamo niya, lalo na sa kaliwang braso. Kaya inirekomenda nitong magpagaling muna siya ng mga 1 buwan. Hindi natuwa si Chihiro sa ideyang iyon. 5 araw na ang nakalipas mula nang mawalan siya ng malay. At sa isip niya, 5 araw na ring nagdurusa si Char sa kamay ni Sojo. Hindi siya papayag na maiwan sa operasyon. Ngunit ipinaalala ng isa sa mga miyembro na ang pangunahing misyon nila ay ang pag-alis sa banta ni Sojo at hindi ang pagsagip sa batang si Char. Sa huli, napagpasyahan na hayaan na si Chihiro na sumama sa kanila. Habang ang grupo ay nakatutok sa pagharap kay Sojo, si Chihiro naman ang may responsibilidad na iligtas ang batang si Char. Sa tingin nila, ito ang pinakamainam na paraan. At sa huling panel ng storya, medyo alanganin pa nga ang 2 miyembro ng Elite Squad para sa kalagayan ngayon ni Chihiro. Para kay Chihiro, wala nang makakapigil sa kanya. Buo ang loob niyang sumama at tumulong sa katuparan ng bagong plano. Tara, Chapter 12 naman. Kinagabihan, tuluyan na ngang na-finalize ang plano para sa operasyon. Kumpiyansa ang lahat na konting panahon na lang ang kailangan bago matukoy ang kinaroroonan na base ni Sojo. Sa oras na dumating ang tiyak na balita, agad nilang kokontakin si Chihiro upang simulan ng pagkilos. 2 araw ang lumipas, muling binisita ni Shiba si Chihiro upang kamustahin ang kanyang paggaling. Hindi pa siya fully recovered, ngunit kaya na niyang kumilos ng kaunti. Gayunpaman, halata pa ring halos walang gamit ang kanyang kaliwang braso. Alam ni Shiba kung gaano kabigat ang pinagdaraanan ni Chihiro sa ganitong kalagayan. Ngunit hinahangaan niya ang pagiging mahinahon nito at kakayahang mag-isip ng lohikal kahit sa gitna ng matinding emosyon. Sa murang edad, kapansin-pansin ang kanyang maturity at talento. Malayo sa naging asal ni Azami at Konoshige noong sila'y kasing edad pa lamang ni Chihiro. Natigil ang pag-uusap nang biglang tumunog ang telepono ni Chihiro. Sa kabilang banda, sa isang malaki at lumang mansyon, makikita ang ilang salamangkero at swordsman na nagbabantay. Sa halip na maging alerto, kampante na ang lahat, naniniwalang napakalakas ng kanilang puwersa. At higit sa lahat, ang mismong pinuno nilang si Sojo ay tinuturing na isang one-man army. Para sa kanila, imposibleng may sino man ang maglakas loob na salakayin ang kanilang bagong base. Samantala, sa isang bathhouse sa kalapit na bayan, nagpapahinga si Sojo. Ngunit 3 tao ang pumasok habang siya ay naliligo. At habang iniisip ang sinabi ni Chihiro noong unang beses silang magkaharap, natatay daw nito si Konoshige. Katwiran niya ay wala daw siyang narinig na may anak pala si Konoshige dahil wala naman daw librong nagsasabi ng kahit ano tungkol sa buhay ni Konoshige matapos ang digmaan. Dagdag pa nito na si Chihiro daw ay isa ng teenager. Alam nito ang kapangyarihan ng bawat espada na hindi naman nailabas sa public. At meron din daw itong sariling enchanted blade. Posible nga daw ito dahil sa dami ng supporting evidence. Biglang pumasok sa isip niya si Chihiro habang sinasabi ang layunin nitong talunin ang kasamaan at protektahan ang mahihina. Pero napasigaw si Sojo na imposible daw ito at bigla nang pumasok ang 3 lalaki at isa sa kanila ang nagreklamo tungkol sa product na ibinigay ni Sojo noong nakaraang araw. Natitrace pa rin daw ito ng mga trackers. Labi silang nainis sa ideyang may nakamasid sa bawat galaw nila. Dagdag pa rito, galit sila sa pagpatay ng kanilang number 1 na salamangkero. Ito nga ay si Daruma.
na para sa kanila ay kasalanan ni Sojo. Imbis na magpakita ng pagsisisi o makipag-ayos, mas lalo pa silang ininsulto ni Sojo. Walang magawa ang tatlo kundi lumaban. Ngunit ilang segundo lamang ang itinagal ng sagupaan. Tinapos agad ito ni Sojo nang hindi man lang umaalis sa kanyang pwesto. Sa kabila ng panalo, may bumabagabag sa kanya. Hanggang ngayon, bigo pa rin ang kanilang research sa pagkontrol sa Datenseki. Hindi nila maunawaan kung ano pa ang kulang sa proseso. Iniisip ni Sojo na posibleng alam ng anak ni Kunoshige ang kasagutang hinahanap nila. Matapos maligo, pinatuyo niya ang kanyang buhok. Nagpaalam sa receptionist at saka nagpatawag ng mga pulis. Alam na niya na may mga kalaban nang naghihintay sa kanya paglabas. Umaasa siyang muling makakasalubong si Chihiro upang makuha ang impormasyong gusto niya tungkol sa Enchanted Blades. Kinuha niya ang kanyang coat, diretsong lumabas. Para sa kanya, ang maikling laban kanina sa loob ay isa lamang warm-up. Isa sa mga grupong nagpapanatili ng kaayusan ay tinatawag na mga phantom. Hindi tulad noong panahon bago matapos ang digmaan kung kailan kakaunti pa lamang ang nakakaalam tungkol sa mga salamangkero. Ngayon ay lantad na sa publiko ang kanilang pagkilos. At sila ngayon ang humaharap kay Sojo para wakasan ang kanyang pananakop. Bahagyang nabahala ang isa sa kanila dahil sa sobrang kumpiyansa at kalmado ni Sojo. Mukhang ang lahat nga daw ng sinabi ni Sojo ay diretso lamang sa puntong handa na itong makipaglaban sa kanila. At malalaman din natin na ang nagsalita pala ay miyembro ng Anti-Cloud Gouger Squad at Kamunabi na si Ikuta Hagiwara. Ngunit hindi na mahalaga iyon. Handa na silang lumaban. Agad na ginamit ni Sojo ang kapangyarihan ng kanyang Cloud Gouger. Malinaw na nais niyang tapusin agad ang sagupaan upang puntahan si Chihiro. Samantala, sa lugar ng lihim na base nila Sojo, nagbababad sa pahinga ang mga gwardya. Ngunit biglang may dumating na itim na goldfish sa kanilang harapan, patungo sa direksyon kung saan nakahandusay ang isang pugot na ulo. At sa di kalayuan, mula sa isang madilim na sulok, nakatayo si Chihiro, tahimik na nagmamasid. Bigla na lang tumunog ang telepono na nasa lamesa ng tatlong gwardya. At sa huling panel ng storya, nang sagutin ito ng isang gwardya, halata ang kaba at pawi sa kanyang muka. Nagmamadali siyang gumawa ng dahilan upang tapusin ang tawag nang hindi nagbubunyag ng anumang hinala. Ang katotohanan, siya na lamang ang natitirang buhay sa lugar. At ngayon ay bihag na siya ni Chihiro. Tara, chapter 13 naman. Sa gitna ng sagupaan laban kay Sojo, dumagdag pa ang isa pang miyembro ng Kamunabi na si Makoto sa Anti-Cloud Gouger Special Forces. Kahit naglalabas ng matinding kumpiyansa si Sojo, alam niyang hindi niya maaaring maliitin ang lakas ng 5 elite na salamangkero na hinaharap niya ngayon. Biro pa niya sa kanyang sarili, mas maganda sana kung kasama rin sina Azami at Shiba para talagang matesting niya ang hangganan ng kanyang Cloud Gouger. Bilang unang galaw, ginamit ni Shiyui ang kanyang skill na Gansui. Biglang umangat ang mismong kinatatayuan ni Sojo at nagkaroon ng napakalaking bitak sa lupa bago tuluyang umangat ang bahagi ng teritoryo papunta sa ere. Bago tuluyang magpatuloy ang laban, balikan muna natin ang 2 araw na nakalipas. Sa meeting nila, kasama si Chihiro sa rooftop ng ospital, doon, maingat na ipinapaliwanag ni Chihiro ang 3 pangunahing kakayahan ng Cloud Gouger. Ang U para sa yelo, balanse ang opensa at depensa nito. O para sa tubig at para iligaw ang kalaban at makapagtago kung kinakailangan. At ang May para sa isang napakalakas na atake ng kuryente. Naitanong ni Shiyumi kung pwedeng sumama si Azami sa misyon. Pero ayon daw sa plano, silang 5 lamang ang itinalaga. Kasama ang isa pang kasalukuyang nag-iimbestiga sa base nila Sojo. Pinaliwanag ng kanilang team captain
na si Ikuto na maraming paparating na kaganapan ang pinaplano ng Hishaku. Kaya daw, hindi pwedeng ipadala ng Kamunabi ang lahat ng pinakamalalakas na agent nito sa iisang lugar. Kailangan sapat na ang kakayahan ng kanilang team para i-challenge si Sojo basta't gumana ng maayos ang kanilang strategy. Dinala na nila ang laban sa himpapawid gamit ang malaking platform na inangat ni Shiyumi. Unti-unting dinala pataas at malapit sa karagatan. Na-impress si Sojo sa galaw na ito at ngumiti habang ginagamit ang kanyang electrifying skill na Mei. Agad nitong tinarget si Ikuto. Sumugod si Ikuto na may hawak na mga kutsilyo. Pero agad na nakita ni Shiyumi na tatamaan si Ikuto ng Mei. Kaya gumawa siya ng harang sa harapan nito at pagkasira nito dahil sa atake ni Sojo, doon tumalon ng mataas si Ikuto. At sabay, sumugod mula sa gilid si Hajime gamit ang kanyang hardened hands. Mabilis ang reaksyon ni Sojo. Nakapag-counter agad siya at sinalag ni Hajime ang kanyang katana gamit ang kanyang kamay na bato-bato. Inihagis naman ni Ikuto ang kanyang mga kutsilyo kay Sojo pero agad gumamit si Sojo ng Yu para lumikha ng isang eye shield at sabay na sinipa si Hajime palayo. Ginamit muli ni Ikuto ang Jikai para pagalawing muli ang kanyang mga kutsilyo. Nagulat si Sojo pero nakailag siya sa lahat. Mula naman sa itaas, handa na si Makoto na umatake gamit ang kanyang skill na nagpapalaki sa mga kamao niya. At ito nga ang dahilan ng napakalakas na impact. Pero kahit ganon, nagawa pa ring iwasan ni Sojo ang direktang tama. Lahat ng ito ay bahagi ng kanilang strategy. Ayon kay Chihiro, kailangan nilang magbato ng sunod-sunod na atake para hindi magamit ni Sojo ang Cloud Gouger sa full charge. Dahil oras na tamaan sila nito, siguradong tapos na ang laban. Alam ni Sojo ang taktika nilang ito pero kumbinsido siyang kaya pa rin niya silang talunin kahit walang full charge ang Cloud Gouger. Bigla niyang ginamit ang kombinasyon ng Fu at Mei. Lumilikha ng isang dambuhalang alon ng tubig na may halong kuryente. Tinanggap ni Nakuyuhiko, Hajime, Makoto at Ikuto ang buong hagupit ng atake ni Sojo. Matatag nilang sinalag ito alinsunod sa prediksyon ni Chihiro noong meeting. Hindi ito kasing lakas ng isang full charge na atake kaya makakayanan nila ito. Nag-alinlangan sina Hajime at Kuyuhiko kung bakit kailangan nilang tanggapin ang ganitong atake. Napag-usapan na pala nila ito noon. Ayon kay Chihiro, talagang gusto nilang hayaang mag-full charge si Sojo gamitin ang pinakamalakas niyang Mei. Nagulat ang lahat. Tinanong kung handa ba silang mamatay. Pinaliwanag ni Chihiro na ito ay isang high risk, high reward na tactic. Kapag ginamit ni Sojo ang kanyang ultimate, magbubukas ng sandaling pagkakataon kung kailan siya magiging pinaka-vulnerable. Kailangan nilang paikutin si Sojo para isipin nitong iniwasan nila ang full charge. Pero sa totoo, gusto nila itong mangyari. Buo ang tiwala ni Chihiro na bilang elite squad, kaya nilang isakatuparan ng plano. At ngayon, gumana ang lahat ayon sa plano. Tumalon sa ere ang lahat maliban kay Sojo at Ikuto. Handang-handa na si Sojo para ilabas ang full charge na Mei. Pero biglang inilapag ni Ikuta ang kanyang mga kamay sa lupa at ginamit ang Jikai para wasakin ang buong lupang tinatapakan na naging dahilan para kumalat ang lahat ng tubig sa paligid. Dahil dito, nakuhang i-absorb ng tubig at bawiin ang lahat ng kuryente na inilabas ni Sojo. Wala pa rin kasiguraduhan kung kanino ang advantage sa laban. Pero halatang na-excite si Ikuta sa pinakitang galing ni Sojo. Alam nilang mayroon na lamang silang 10 segundo para sabay-sabay na ibuhos ang kanilang pinakamalalakas na atake. Samantala, lumipat ang eksena sa base ng kalaban. Nakuha ni Chihiro mula sa isang gwardya ang lahat ng impormasyong kailangan tungkol sa mga kaaway sa loob.
pati na ang eksaktong lokasyon ng laboratorio kung saan nakakulong si Char. Ayon sa gwardya, imposibleng makaiwas si Chihiro sa ilang salamangkero na nakabantay sa laboratory. Dahil hindi pa siya nasa kondisyon lumaban, tiyak na hindi siya makakaalis ng buhay. Ngayon, nasa loob na siya ng basement kung saan matatagpuan ang pasukan ng laboratory. Walang kasiguraduhan kung ano ang magiging resulta ng dalawang laban na kasalukuyang nagaganap. Sa huling panel ng storya, bumalik muna tayo sa nakaraan habang pinapaliwanag ni Kunishige na ang Detenseki ay isang natural na material. Walang tunay na limitasyon sa kapangyarihan nito. Ang tanging batayan ng lakas nito ay ang kakayahan ng mismong taong gumagamit nito. Tara, chapter 14 naman. Sa nakaraang pag-uusap ni Chihiro at Ikuto, ibinahagi ni Chihiro ang isang bagay na sinabi sa kanya noon ng ama niyang si Kunishige, ang tinatawag na True Realm ng Enchanted Blades. Kung iisipin, kung ang mga Enchanted Blades ay mga sandatang nagtapos sa digmaan, dapat lang na mas makapangyarihan pa ang mga ito kaysa sa alam nilang tatlong skill ng Cloud Gouger. Ngunit ang nakakalito, hindi ibig sabihin nito na ang mga Enchanted Blades ay may kapangyarihang mala-Diyos. Sa halip, mayroon silang kakaibang impluensya kung saan minsan ay nagpapakita sila ng kakayahang hindi naman likas sa orihinal nilang pagkakagawa. Maaaring ito ay epekto ng matinding willpower ng gumagamit nito o kaya'y dahil sa pisikal na pag-unlad at tibay ng katawan sa partikular na kapaligiran. Samantala, sa lugar ng kalaban, malapit sa secret base ng mga ito, may nakatagong shock sa gitna ng damuhan. Ito ang pakay ni Shiba. Malalaman natin na kasama pala siya kanina nang ininterrogate ni Chihiro ang isang gwardya. Doon nila nalaman na ang shock na ito ay nagsisilbing pasukan sa isang lihim na bodega na binabantayan ng mga salamangkero. Posibleng naglalaman ng mahahalagang impormasyon tungkol sa Hishaku at sa Enchanted Blade, Shinichi. Dahil limitado ang oras, nagpasya silang maghiwalay. Iimbestigahan ni Shiba ang shop habang si Chihiro naman ay hahanapin kung nasaan nakakulong si Char. Binalaan pa ni Shiba si Chihiro na wag lalabanan ang sino mang salamangkero dahil hindi pa siya nasa kondisyon para makipaglaban. Dito nga ay nahanap na ni Chihiro ang tanging pasukan papasok sa loob ng laboratorio. Habang nagmamasid mula sa itaas, narinig niya ang kambal na salamangkero na nag-uusap tungkol sa isang batang ilang beses na nilang nasaksihang nagre-regenerate. Lalo siyang nakatiyak na malapit na siya kay Char. Ngunit bago pa siya makakilos, nahuli siya ng isang salamangkero. Hindi na siya pwedeng manatiling tahimik. Sa kabilang banda, si Shiba naman ay biglang nakaramdam na nasa panganib si Chihiro. Subalit, siya mismo ay nabisto ng mga salamangkero na nagbabantay sa shop. Kaya napaisip siya kung babalikan ba muna si Chihiro o ipagpapatuloy ang kanyang investigasyon. Sa loob ng laboratorio, na alerto ang mga scientists tungkol sa presensya ng isang intruder na may enchanted blade. Nang marinig ito ni Char, napaisip siya kung maililigtas na ba siya ngayon ni Chihiro. Pero mahirap ang sitwasyon para kay Chihiro. Mag-isa lang siya laban sa napakaraming kalaban. Nahuli siya ng isa pang salamangkero na nakaamoy ng dugo mula sa mga gwardyang napatay niya sa labas. Habang iniisip kung paano tatakas, biglang lumitaw sa ilalim niya ang isang maliit na organikong material. Isang concealment skill mula sa isang salamangkero. Ginamit ni Chihiro ang kuro para tawagin ng black goldfish. Saka naman biglang lumabas ang isa pang kalaban para atakihin siya. Patuloy pa din sa pagsakit ang kanyang kanang braso sa mga oras na ito. Kaya hirap siya sa pag-iwas at pagsangga sa mga atake. Dumating pa ang isang salamangkero, ang panglima, na may kakayahang umatake ng may matinding puwersa gamit ang braso. Pinanood lang ng kambal ang laban. Tila ba hindi tiyak kung pinupuri nila o iniinsulto ang lakas ng loob ni Chihiro sa paglusob
sa kanilang base. Matapos magtamo ng matinding pinsala mula kay Sojo, pinag-isipan ni Chihiro kung paano siya makakaligtas. At sa puntong ito, bigla niyang sinira ang mga ilaw. Nilubog sa dilim ang paligid. At pagbukas ng emergency light, wala na siya sa kanyang pwesto kanina. Agad namang pinatawag ang lahat ng mga salamangkero at swordsman para hanapin siya at kunin ang enchanted blade na matagal nang inaasam ni Sojo. Dahil hindi kaya ng katawan niyang lumaban, napilitan siyang magtago. Nadama ni Chihiro ang lungkot at kawalan ng magawa. Gusto na sana niyang mailigtas si Char, pero wala siyang kakayahan ngayon. Nagbalik sa kanya ang isang alaala noong bata pa siya nang kamustahin siya ng kanyang ama habang nagmumukmok siya sa labas ng bahay nila. Noon pa man, nai-stress na siya dahil sa tagal ng kanyang pag-aaral ng sword forging sa pagtuturo ng kanyang ama. Habang mas natututo siya, mas nararamdaman niya hindi niya maaabot ang galing nito. Sumang-ayon naman dito si Kunishige, pero sinabihang iyon din ang problema niya. Masyado siyang seryoso tulad ng kanyang ina. Masyado siyang nakatuon sa layuning maging katulad ng kanyang ama. Pinayuhan siya na hanapin ang sarili niyang landas bilang si Chihiro Rokuhira. Naalala rin niya ang pagiging magaan at masayang kasama ng kanyang ama sa araw-araw. At doon siya nakahanap ng lakas ng loob sa payong natanggap noon. Manatiling kalmado at maging mas flexible. Sa loob ng laboratorio, binalak ng mga scientists na simulan ang kanilang eksperimento kay Char. Dahil tiyak na silang wala siyang kasamang banta. Nawalan na ng pag-asa si Char at tila tinanggap na lang ang masamang mangyayari. Samantala, habang hinahanap ng kalaban si Chihiro, napalibutan ng napakaraming black goldfish ang lugar at ipinaliwanag ang tatlong OG skill ng Enten. Una ay ang Kuro, ang nagbibigay ng makapangyarihang long-range slash. Pangalawa ay Aka, isang defensive skill na kayang sumalo ng atake. At ang pangatlo ay ang Nishiki, isang cloaking skill na nagbibigay ng physical na buff sa gumagamit nito. Mula sa OG skill na Kuro, gumamit si Chihiro ng isang bagong extension technique. Ito nga ay ang Shred. Tara, Chapter 15 naman. Sa pag-uumpisa ng kabanata, bumalik muna tayo sa panahong payapa pa ang buhay ni Char kasama ang kanyang ina. Noon, may sugat sa paa si Char at maingat itong sinusuri ng kanyang ina upang matiyak na maayos na bago siya pumasok sa paaralan. Ngayon na magsisimula na siyang mag-aral, kailangan niyang maging doble ang pag-iingat. Mahigpit na bilin sa kanya na huwag ipakita ang kanyang kakaibang kapangyarihan sa kahit na sino dahil maaari siyang mapahamak. Tanging sa isang taong tunay na espesyal lamang para sa kanya, dun lamang siya dapat magtiwala. Pinayuhan din siya na huwag uulitin ang pagkakamaling nagawa ng kanyang ina, ang magsabi sa maling tao. Kahit mahirap ang kanilang buhay, masaya pa rin sila dahil sa pagmamahal ng ina sa anak. Habang sabay silang naghahanda para kumain ng almusal, biglang tumunog ang doorbell ng kanilang tirahan. Sa kasalukuyan, bumalik tayo sa laban. Masyadong kumpiyansa ang isang salamangkero na nakasuot ng kakaibang headgear at sumugod kay Chihiro dahil iniisip itong bumagal ang kilos ni Chihiro. Ngunit ginamit ng ating bida ang bago niyang teknik, ang Shred. Katulad dito ng Kuro na gumagamit ng kaparehong dami ng espiritual na enerhiya. Ngunit hinahati ito ng mas marami at mas mahihinang bersyon ng Kuro. 20 magkasunod na mabilis at maliit na slash ang bumubuo sa teknik na ito na sa mata ng karaniwan ay aakalain lamang na isang malakas na pag-atake. Hindi ito kasing bigat sa katawan kumpara sa Kuro, ngunit sapat na upang wasakin ang kalaban. Sa kabila ng pagod at paghina ng katawan, pinilit ni Chihiro na lumaban. Nasa estado siya ng purong concentration at matinding focus na naglabas ng kanyang likas na talento. Ginamit niya ang Nishiki upang makakilos ng napakabilis. Halos hindi makita ng kalaban kung paano sila natatamaan nito.
Isang kisap mata lang at napuputol na ang kanilang mga ulo. Samantala, bumalik tayo sa nakaraan ni Char. Ang pag-doorbell na iyon ay simula na pala ng trahedya sa kanilang mag-ina. Ang taong dumating ay isang kidnapper. Kumalat kasi ang isang malupit na chismis matapos ang isang malaking digmaan na magiging immortal ang sino mang kakain ng laman ng isang Kyonagi. Dahil dito, halos maubos ang buong lahi ng Kyonagi. Tanging ang mag-ina lang ang natirang buhay mula sa Kyonagi clan. Nahuli sila ng mga tauhan ni Sojo na alam na ang ina lang ni Char ang natatanging nakaligtas sa extermination ng kanilang lahi. Labis ang gulat niya na napakatagal itong nagtago ng higit sa 10 taon. At sila nga ay nakapamuhay na ng normal at nakapagpalaki pa ng anak. Para kay Sojo, dagdag na sample lang si Char na maaari niyang gamitin para sa kanyang masamang eksperimento. Dala ng matinding pighati, sinise ng ina ni Char ang sarili sa dinaranas ng kanyang anak. Ninais pa nga niyang hindi na siya ang naging ina nito upang sanay nagkaroon ito ng mas masayang buhay. Ngunit para kay Char, sapat na at masaya na siya basta't kasama ang kanyang ina. Masayang tinanggap iyon ng kanyang ina habang umiiyak. Ang tanging hangad niya ay bigyan ng magandang buhay si Char. Muling naalala ng kambal na salamangkero ang araw na nagtangkang tumakas ang mag-ina. Mahusay daw ang kanilang plano at nakapatay pa daw ng ilang tauhan si Char at ang kanyang ina. Ngunit sa huli, naipit sila sa isang dead end. Si Char lamang ang may pagkakataong makatakas, ngunit ayaw niyang iwan ang kanyang ina. Hindi niya pa maunawaan noon na may mas masayang buhay na naghihintay sa labas kahit hindi na sila magkasama. Kaya't pinilit siya ng kanyang ina na tumakbo mag-isa. Nang malapit na silang maabutan ng isang salamangkero, wala nang nagawa si Char kundi sundin ang utos ng kanyang ina. Magpatuloy sa pagtakas. Ang katotohanan, si Char ang dahilan kung bakit natutong maging masaya sa buhay ang kanyang ina. Kahit puno ito ng trahedya at problema. Bago mahuli, nagawa pa ng kanyang ina na sunugin ang ilang research at kagamitan sa laboratorio. Ngunit agad ding nakapagpatayo ng bago si Sojo. Bumalik na nga ang eksena sa kasalukuyang laban. Mabilis at tahimik na pinuputol ni Chihiro ang ulo ng bawat kalaban. Wala nang oras para makapagbigay ng babala ang mga gwardya at mga salamangkero. Bago pa man sila makapag-isip o makagalaw, napatay na sila ni Chihiro. Nang mapansin ng kambal na salamangkero na nauubos na ang kanilang mga kakampi, agad nilang ginamit ang kanilang kapangyarihan na tinatawag na Demon Cloak. Ngunit bago pa lumabas ang tunay na anyo ng kanilang kakayahan, pareho na silang napugutan ng ulo ni Chihiro. At sa huling panel ng storya, tuluyan na nga nagkita si Chihiro at Char. Lumapit siya kay Char at inalok ito ng paborito nitong pagkain, isang sariwang sandwich. Habang humahagulgol sa pag-iyak si Char, tinanong niya kung bakit inabot ng matagal bago dumating si Chihiro. Tara, chapter 16 naman. Habang sugatan at pagod, pinasan muna ni Chihiro si Char para sabay silang makaalis. Pareho silang puro gasgas ang katawan. Napansin ni Char na bugbog na si Chihiro. Ngunit ang dahilan kung bakit kinaya pa rin ni Chihiro na lumaban kanina gamit ang nishiki ay dahil imbes na gamitin ito para palakasin lang ang lakas ng kanyang galaw, ginamit niya ito bilang suporta upang makagalaw ng mabilis nang hindi gaanong napapagod ang katawan niya. Hindi ibig sabihin na wala na siyang nararamdaman na sakit. Sa katunayan daw, masakit ang katawan niya sa bawat sandali. Pero handa siyang tiisin iyon dahil alam niyang mas mabigat at mas masakit ang pinagdadaanan ni Char sa loob ng laboratorio ni Sojo. Masaya si Char na maayos lang ang lagay ni Hinaw. Ngunit hindi mawala ang pag-aalala niya kay Chihiro dahil halatang bugbog na ito. Samantala, sa kabilang banda,
nadiskubre ng team ni Sojo na tama ang hinala nila. Kayang maimpluwensyahan ng regeneration power ng Kyonagi cells ang cells ng ibang tao. Ngunit kahit na may ebidensya, hindi pa rin nila maabot ang pangunahing layunin nila. Paglabas ni Chihiro at Char, hinawakan ni Char ang nasugatan na kaliwang kamay ni Chihiro. Pumikit siya at nag-focus. Naalala niya ang paliwanag ng kanyang ina noon tungkol sa espesyal nilang kapangyarihan. Ang dahilan kung bakit mabilis gumagaling ang mga sugat ni Char ay dahil sa matinding kagustuhan niyang mawala ang sakit ng nararamdaman. Ang susi ng kanilang healing power ay ang tunay na pagnanais na gumaling. Kayang ayusin kahit na pinakamalaking pinsala sa katawan nila basta gugustuhin nila ito. Noong gabing iyon, makapal na ulap ang bumabalot sa bilog na buwan. Nagdadala ng kakaibang kabigatan sa paligid. Dumating na nga si Shiba at handa na itong humarap sa bagong kalaban. Ngunit pinasama na lang ni Chihiro si Char kay Shiba para ito ang magbuhat dito. Pero ipinilit pa rin ni Shiba na siya na lang muna ang lalaban. Ngunit nagulat siya nang makita na naigagalaw na ni Chihiro ang lubos na napinsala nitong kaliwang kamay. Doon nila nalaman na may kakayahan si Char na magpagaling ng sugat at pinsala ng ibang tao. Gusto lang daw talaga ni Char na makatulong kay Chihiro. Kaya agad na niyang ginamit ang kakagaling lang na kaliwang kamay niya para kunin ang N10. At sa pagkakataong ito, handa na siya para sa susunod na laban. Samantala, bumalik tayo sa laban ni Sojo at ng Anti-Cloud Gouger Special Forces. Mayroong 10 hanggang 20 segundo ng opportunity para kumilos sina Ikuto at ang kanyang koponan. May napansin si Ikuto sa kilos ni Sojo kaya tinawag niya si Hajime. Gumamit si Sojo ng isang wind combo kasama ang Ku, habang si Kiyohiko ay naglabas ng 2 maliit na poste at nang dumikit ang mga ito sa lupa, lumikha ito ng makapal na usok sa paligid ni Sojo. Sinamantala ni Makoto ang pagkakataon at sumugod na. Naiinggit naman si Kazane dahil hindi pa niya oras para kumilos at naiinip na siya. Ngunit pinaalala ni Shiyumi na hindi pa dapat makita ni Sojo ang kakayahan nito. Gamit ang higanteng kamay, nahawakan ni Makoto ang braso ni Sojo. Nagdagdag pa si Kiyohiko ng 2 poste. Dahil hindi pa tapos ang itinakdang 10 segundo, tuloy lang ang kanilang plano. Sa pamamagitan ng magnetism ability ni Ikuto, kaya niyang imanipula ang electric charge na mula kay Sojo at nasa paligid na ngayon. Isinama pa ni Kiyohiko ang kanyang subdue skill para mas mahigpit pang maitali ang kalaban. At gamit ang matinding kuryente na pinalakas ng magnetism, tinulak ni Ikuto si Hajime ng sobrang bilis pasugod kay Sojo. Hindi nakaiwas si Sojo at natamaan siya ng direktang atake. Matagumpay na nabawi ni Makoto ang Cloud Gouger. Kaya inakala ni Ikuto na madali na lang nilang matatapos si Sojo. Ngunit hindi nila alam, kaya pala ni Sojo na tawagin pabalik ang Cloud Gouger gamit ang isang espesyal na kasanayan. Naglabas ito ng malakas na kuryente habang bumabalik sa kanya. Sa isang iglap, nawasak ang buong kaliwang braso ni Makoto. Kabilang na rin ang kaliwang bahagi ng katawan ni Hajime. Hindi sila makapaniwala sa nangyari. Hawak na ni Sojo ang Cloud Gouger sa kanyang bibig at agad na inutos ng kapitan na gamitin na ni Kazane ang kanyang lihim na teknik. Pero bago pa man niya mailabas ang Demon Monster, naputol na ni Sojo ang kanyang kanang braso at natamaan din ang atake sa may bandang ulunan si Shiyomi. Ngayon, si Sojo at Chihiro na ang magtatapat. Habang nakaharap sa isa't isa, binanggit ni Sojo ang naranasan niya sa huling laban at sinabing habang patuloy niyang ginagamit ang Cloud Gouger, mas magiging konektado siya rito at mas mauunawaan niya ang kapangyarihan ng Enchanted Blade. Nagawa pa niyang gayahin ng Nishiki ni Chihiro. Ngunit imbis na gamitin ito bilang atake, ginamit niya ang kuryente upang ibab ang kanyang sarili.
Sa bawat pagkatalo ng kalaban, mas lalo pang lumilinaw sa kanya ang mga kakayahan ng kanyang espada. Hindi niya inaasahan na makakakilos agad si Chihiro matapos ma-injury at napansin rin niya na tila mas gumaling na rin ito sa paggamit ng Enchanted Blade. Pareho silang sugatan at pagod na, ngunit pareho ring mas naging bihasa sa paggamit ng kanilang mga Enchanted Blade. Alam nilang may 12 segundo pa bago nila magamit ang kanika nilang ultimate skill. Kaya't habang naghihintay, nagsimula na silang maglaban. Sojo laban kay Chihiro, Cloud Gouger laban sa N10. 12 segundo lang ang kailangan at isa lang ang lalabas na panalo. Nakakabitin yun ah. Tara, chapter 17 na. Sa kasalukuyan, pantay lang ang ipinapakita ng dalawang magkalaban sa lakas at bilis. Kaya mahirap malaman kung sino ang may kalamangan. Habang naglalaban, pareho rin silang nag-uusap sa isip nila sa isang pocket dimension. Ginamit ni Sojo ang pagkakataon para makausap si Chihiro bago pa may mamatay sa kanilang dalawa. Sinabi niya na matagal na niyang nasa isip si Chihiro dahil alam niyang anak ito ni Kunoshige Rokuhira. Si Sojo na matagal nang umahanga kay Kunoshige ay ayaw sanang paniwalaan ang sinabi ni Chihiro tungkol sa paggawa ng Enchanted Blades para sa layunin ng mga bayani at Maharlika. Pero kalaunan ay tinanggap din niya na iyon ang totoo. Nakiusap naman si Chihiro na ibigay na sa kanya ni Sojo ang Cloud Gouger. Ngunit tumanggi si Sojo dahil gusto pa niyang gamitin ito bilang isang sandatang may kakayahang magdulot ng malawakang pagwasak. Pinilit naman ni Chihiro na paniwalaan nito ang kanyang ama dahil araw-araw niya itong nakikita. Alam niya ang tunay nitong intensyon. Nagulat si Sojo nang malaman kung gaano ka-close si Chihiro kay Kunoshige at may halo pa itong inggit. Ngunit anuman ang sabihin sa kanya, buo na ang isip niya. Ang tanging alam niyang katotohanan ay noong tinawag niya ang Cloud Gouger na may hangaring patayin ang buong Elite Four o mas kilala natin bilang Anti-Cloud Gouger Special Force. Ang Cloud Gouger nga daw ay nag-respond sa kanya at pinuntahan siya nito pero hindi makapaniwala si Chihiro na tumugon ang Cloud Gouger sa isang gumagamit na may masamang intensyon. Patuloy ang kanilang laban nang walang nakakakuha ng critical hit hanggang sa nakapag-counterattack si Sojo at nahiwa niya ang kanang braso ni Chihiro. 3 segundo pa lang ang nakakalipas, ngunit sa sobrang bilis ng kanilang galaw, bahagyang mas mabilis si Sojo. Hinayaan ni Chihiro na maputol ang kanyang braso upang maiwasan ang mas malalang tama. Ayon kay Sojo, hindi ibig sabihin na dahil anak lang si Chihiro ni Kunoshige, siya lang ang may karapatang magsabi kung sino talaga si Kunoshige at ano ang pagkatao nito. May natitira pang mahigit 7 segundo bago nila magamit ang ultimate attacks nila. Nag-alala si Sojo dahil may ilang skills pa si Chihiro na pwedeng gamitin laban sa kanya. Habang siya naman ay walang ibang magawa kundi manatili sa cloak ng Mei. Alam niyang sa oras na gumamit siya ng ibang skill, mawawala ang Mei. Babagal siya. Kaya nagpasya siyang ibuhos na lang ang lahat ng meron siya sa natitirang segundo. Dinoble niya ang spirit energy sa kanyang Mei para mas bumilis pa kahit alam niyang hindi na ito kakayanin ng katawan niya matapos ang labang iyon. Dahil dito, nakalapit siya sa blind spot ni Chihiro. Ngunit laking gulat niya nang maiwasan ni Chihiro ang pinakamabilis niyang atake. Samantala, sa pocket dimension, tinanggap na ni Chihiro ang pagkaing inalok sa kanya ni Sojo. Naalala niya ang babala ng kanyang ama. Kahit ginawa ang Enchanted Blades para makatulong, ginagamit pa rin ang mga ito sa pagpatay. At may kapangyarihang makapinsala sa mundo. Naalala rin niya na bago mamatay si Kunoshige, may dapat pa sana silang parehas matutunan tungkol sa misteryong aspeto ng Enchanted Blades. Sa huli, tinanggap ni Chihiro ang mga sinabi ni Sojo. Ngunit ngayon, ang tanging gusto na lang niyang gawin ay paslangin ito.
Matapos makaiwas sa atake ni Sojo, nakapag-counter si Chihiro, naputol din niya ang braso ni Sojo. Hindi makapaniwala si Sojo na mas mabilis pa ngayon si Chihiro kaysa sa kanya. Kung dinoble ni Sojo ang spirit energy ng kanyang Mei Cloak, si Chihiro naman ay tinriple ito. 1.5 segundo na lang ang natitira at ngayon si Chihiro naman ang sumusugod sa blind spot ni Sojo. Ngunit sa pamamagitan ng instinct, nakapag-react pa rin ang katawan ni Sojo kahit wala itong tinamaan. Inasahan na kasi ito ni Chihiro at binunyag nga ni Chihiro ang sikreto niya. Nirelease niya na pala ang nakabalot sa kanyang Nishiki bago pa siya makalapit kay Sojo, at ito ang naging dahilan kung bakit napaaga ang counter-attack ni Sojo. Sa karangalan ng kanyang ama, inilabas na ni Chihiro ang kanyang ultimate attack. Ito nga ay ang Kuro. Mula sa point blank range, nagpakawala siya ng slash na ubod ng lakas at tinamaan nito si Sojo. At sa huling panel ng storya, sa sobrang lakas nga ng impact ng atake ni Chihiro, nabali rin ang Cloud Gouger na ginamit ni Sojo upang salagin ang atake ni Chihiro. Tara, chapter 18 naman guys! Sa kalagitnaan ng dilim, matapos ang matinding labanan, huling sumilip ang buwan sa kalangitan. Sa mga mata ni Sojo, malinaw na mababakas ang pagkabigo nito. Samantala, sa mga mata ni Chihiro ay nananatili ang malamig at mabagsik na tingin ng isang mandirigma. Ganap nang wasak ang Cloud Gouger at napatumba na ni Chihiro si Sojo. Hindi makapaniwala si Sojo na kahit ibinuhos na niya ang lahat ng lakas, maging ang dobleng bilis at lakas ng kanyang Mei Cloak ay hindi pa rin sapat upang mailigtas ang kanyang sandata na ngayon nga ay wasak na. Hindi rin niya nagamit ang pinakabuong anyo ng kanyang teknik dahil sa bilis at matinding opensa ng kalaban niyang si Chihiro. Napansin pa niya na katulad niya, sinagad din ni Chihiro ang sariling katawan upang matapos na ang laban. Nagwakas ang kanilang pag-uusap sa isip sa pisikal na mundo. Bilang paggalang sa isa't isa, kinilala nila ang kakayahan ng kapwa Enchanted Blade Wielder. Bagamat pinili ng Enchanted Blades si Chihiro, iginiit nito na pinili rin nito si Sojo. Dumating na nga si Shiba at sinalo si Chihiro dahil pabagsak na ito. At sa sandaling iyon, nakaramdam si Shiba ng kakaibang presensya galing sa kanilang likod na mabilis ding naglaho. Sa palagay nyo mga ka-goldfish, sino kaya yun? Mukhang may aabangan na naman tayo na panibagong revelasyon sa mga susunod na kabanata. Hintayin natin yan guys. Sa punto ngang ito, pinabayaan na lamang nila si Sojo na gumapang pabalik sa kanyang base sapagkat imposibleng makaligtas pa ito sa kanyang kalagayan at mahirap na rin itong makausap. Sa kabila ng halos wala ng pag-asang katawan, pinilit ni Sojo na makarating sa loob ng kanyang laboratorio. Subalit pagdating doon, sinalubong siya ng mga sirang kagamitan. Sa isip niya, sapat na ang natutunan niya tungkol sa Enchanted Blades upang direktang mahawakan at kontrolin ang Detenseki. Hiling niya bago mamatay ay maging kasing galing ng kanyang idolo na si Konoshige. Ngunit muling nauwi sa kabiguan. Mabilis na winasak ng kumukulong spirit energy kanyang katawan bago niya tuluyang maunawaan kung ano pa ang kulang sa kanyang kaalaman. Samantala, hindi nagtagumpay si Char na maibalik ang naputol na braso ni Chihiro. Gayunpaman, pinalakas ni Shiba ang loob nito. Alam niyang napakahirap pangalagaan at sanayin ang ganitong kapangyarihan. Nagpasalamat si Chihiro kay Char dahil kung hindi sa kanyang paggamot ay malamang hindi niya nakayanan ang pinsalang natamo mula kay Sojo. Sa loob naman ng laboratorio, ang Detenseki ay dahan-dahang lumayo mula sa nangihina na sisirang katawan ni Sojo bago ito magliwanag ng matindi at magdulot ng napakalakas na pagsabog. Nilamon ng sumabog na enerhiya ang buong kastilyo ni Sojo at sa huling sandali ng buhay ni Sojo, malinaw na ang tanging nais lamang niya ay mapantayan ang kanyang idolo. Ngunit gaya ng sinabi sa kanya ni Chihiro, siya
ay nabigo. 10 araw ang lumipas. Nagtipon ang mga pinuno ng Kamunabi sa kanilang punong himpilan upang talakayin ang mga nangyari. Sa 6 na miyembro ng Anti-Cloud Gouger Special Force, tanging si Ikuto ang kapitan at si Kazane, ang pinakabatang kasapi, ang nakabalik ng buhay. Bagaman si Kazane ay naputulan ng braso at binte, napagtanto din nila na hindi si Sojo ang tunay na pinuno ng kanilang mga kalaban, sapagkat nananatiling nakalista sa auction ng Rakuzaichi ang enchanted blade na si Nuchi. Isa sa mga magandang balita para sa kanila ay ang pagkakahawak pa rin ni Kazane ng Kaichi sa Demon Monster skill niya. Pinahayag nila ang pasasalamat sa sakripisyo ng mga nasawi, ngunit malinaw na kailangan nilang mabawi ang Sinuchi anuman ang mangyari. Naging paksa rin ng kanilang kalakayan kung kanino dapat iniatang ang Cloud Gouger. Ang policy daw ng Kamunabi upang mapanatiling ligtas at maayos ang paggamit ng enchanted blades ay ang pagbigay ng panghabang buhay na kontrata sa isang salamangkero na mapapagkatiwalaan at tanging siya lamang ang maaaring gumamit ng sandatang ito. Simula nang patayin ng Hishaku si Kunoshige at ang dating tagapagdala ng Cloud Gouger, tiniyak na nilang protektado ang lahat ng natitirang buhay na wielder na lumaban noong Imperial War. Hanggat buhay ang isang kasalukuyang wielder, walang ibang makakagamit ng kanyang enchanted blade. Ngunit may bago silang problema. Nalantad na ang lihim. Nagsumite si Kazane ng detalyado, tapat na ulat tungkol sa nangyari. Kabilang na ang pagkakabunyag kay Chihiro sa ika-7 enchanted blade na nilikha ni Kunoshige. Nagdulot ito ng mas malaking alalahanin para sa mga pinuno, lalo't hindi nila mahanap ang Cloud Gouger. Kaya inisip nilang si Chihiro Rokuhira ang nagtatago nito. Ilang araw bago ang pulong, bumisita si Azami sa ICU at hinarap si Kazane tungkol sa pagbunyag nito ng kanilang lihim. Pinaliwanag ni Kazane na hindi niya sinabi sa mga pinuno ang matagal ng koneksyon ni Azami at Chihiro, ngunit hindi niya kayang manahimik lamang habang nananatili sa kamay ng iilan ang ganitong mapanganib na sandata, lalo na't nasaksihan niya mismo ang trahedyang dulot ng isang enchanted blade, lalo na sa kanyang mga kaibigan. Sa pagpupulong, tinanong ng mga pinuno si Azami tungkol sa usapin. May ilan sa kanila na pinagdududahan siya. Iniisip na matagal na niyang alam ang tungkol sa anak ni Kunoshige at siya ang dapat sisihin. Sumama pa sa pagsisi sa kanya ang isa pang leader. Ngunit bago pa mauwi sa masinsinang interogasyon, isang matangkad, matikas na pinuno ang pumigil. Para sa kanya, sayang lamang ang oras sa mga alitang matagal nang dapat na lutas at mas mahalagang tuparin ang matagal na nilang layunin, ang bawiin ang lahat ng ninakaw na enchanted blades. Sinabi niya kay Azami na ang kasalukuyang problema ay bunga ng kanyang mga aksyon. Kaya ngayon ay kailangan nilang hanapin si Chihiro at kunin mula sa kanya ang Cloud Gouger at ang Enten. At sa huling panel ng storya, dahil sa mabigat na casualty na naranasan ng grupo ni Ikuta, ayaw na nilang muling isabak ang sino mang mahina laban sa isang target na may hawak na 2 enchanted blades. Sa huli, nagpasya silang padala ang pinakamalakas nilang mandirigma, ang babaeng si Hiyuki. Tara, chapter 19 naman. Sa pagsisimula ng storya, makikita natin ang isang lalaki na naaalala ang nangyari 5 taon na ang nakakalipas. Nawala daw ang alaga niyang si Samurai, isang praying mantis. Nabalot siya ng matinding kalungkutan. Gayunpaman, tinanggap niya ang sitwasyon, nagpatuloy sa buhay. Isang araw, nakaupo siya sa isang cafe, nagbumuni-muni, dala pa rin ang bigat ang pagkawala ng kanyang buong pamilya. Habang umiinom, natapon niya ang kanyang inumin.
na ikinabahala ng waitress. Sa sandaling iyon, napansin niya ang liwanag mula sa labas. Nang sinilip niya, nasaksihan niya ang laban ni Chihiro at Sojo. Ang eksaktong sandali kung saan sinabi ni Sojo na ang tanging layunin ng mga enchanted blades ay pumatay. Nasilaw ang lalaki sa eksenang iyon, lalo na nang tangkain ni Sojo na kuryentehin ng lahat. Nabahala siya sa plano nito dahil mayroon pa raw siyang kailangang gawin. Napansin niya ang galaw ni Chihiro na pangiti nang makita ang counter-attack nito. Hindi niya maipaliwanag pero parang may binanggit si Chihiro tungkol sa lightning rod. Naisip niya kung inabsorb ba ni Chihiro ang kuryente. Kung oo, dapat ay patay na ito. Nakita niyang nanghina at naglalakad na parang laseng si Chihiro. Inakala niyang patay na ito nang tuluyang bumagsak. Pero habang pinagmamasdan niya ito, tinawag pa rin niya ito samurai. Lumipas ang 8 araw mula sa pagkamatay ni Sojo at 7 araw na lang bago ang Rakuzaichi auction, muli nating narinig ang boses ng lalaking iyon. Inalala niya kung paano siya na-inspire ng isang samurai na nakita niya na walang iba nga kundi ang bida nating si Chihiro. Sa kasalukuyan, binubugbog siya ng isang grupo ng mga lalaki. Nagtataka siya kung bakit siya pinupuntirya nito hanggang sa tanungin ng isa kung sino siya. Sagot niya, sinubukan lang niyang makialam nang tangkain nilang dukutin ang isang bata. Nakita niya kung paano nila sinaktan ng bata, kaya pumagitna siya para tulungan ito. Pinatakbo niya ang bata at pinigilan ang grupo na humahabol dito. Sa huli, siya ang dinampot at isinakay sa kotse. Dinala siya sa harap ng kanilang boss. Sa halip na magalit, kalmado nitong sinabi sa kanyang mga tauhan na since malapit na ang Rakuzaichi auction, makakabili naman siya roon ng mga young flesh na gusto niya. Nang hinayang ang ilan dahil ang nakatakas daw na bata ay tipo ng boss nila. Pinagutos ng boss na hanapin ang bata, saka sinipa ang lalaking sumagip dito. Tinawag siya nitong Little Worm. Kinutya dahil sa pag-aakalang kaya niyang maging matapang gaya ni Chihiro. Sa halip na umatras, tinawag ng lalaki ang mga ito na scumbags. Tumayo siya at sumigaw ng Aisu. May itim na anino pa na sumiklab sa kanyang kaliwang mata. Nag-alala ang boss kung salamangkero ba ito. Pero maya-maya'y natawa ang lalaki. Sinabing nagbibiro lang siya. Naasar ang boss kaya inutusan ang kanyang mga tauhan na bugbugin ito bago siya i-chop-chop at itapon. Habang tinatawanan siya ng mga tauhan, napansin ng isa ang nangyayari sa labas ng bintana. Tumunog ang elevator malapit sa kanila. Nang bumukas ang pinto, si Chihiro ang lumabas. Nabigla ang lalaking binubugbog. Sa isang ginamitan ni Chihiro ng espada ang mga miyembro ng grupo. Pinaghihiwa ang katawan nila. Itinapon pa niya ang isa sa bintana. Binanggit niya ang kuro, dahilan para balutin ang kanyang katana ng itim na likido. Inutusan ng boss ang kanyang mga tauhan na patayin si Chihiro. Pero walang kahirap-hirap nitong pinaslang ang bawat isa sa kanila. Nang tumumba ang boss sa takot, nilapitan siya ni Chihiro. Tinanong niya kung ano ang nais nito. Dito pumasok ang flashback sa usapan nila ni Shiba. Tinanong noon ni Chihiro kung ano ang ibig sabihin ng sinabi ni Shiba na puppet lang si Sojo. Napag-alaman nilang may kinalaman iyon sa Hishaku. Nang halugugin ni Shiba ang isang storehouse, puro research paper lang tungkol sa weapons ang nakita. Walang koneksyon sa Shinuchi o Hishaku. Pinunto ni Shiba na ang tanging openly na ino-auction ay ang Shinuchi at kakaiba ang mga pangyayari. Dahil dito, iminungkahi ni Shiba na kunin nila ang Shinuchi bago pa ang Rakuzaichi auction sa pamamagitan ng pag-contact sa Sazanami family, isang makapangyarihang angkan ng mga salamangkero na 2 siglo nang kumokontrol sa Rakuzaichi at sa black market auction. Dagdag pa ni Shiba na kaunti lamang ang nakakaalam tungkol sa kanila. Bumalik muna tayo sa kasalukuyan. Napatingin si Chihiro sa lalaking binugbog. Iniisip niya
kung kaaway ito, pero halatang preso lang ito doon. Tinanong niya kung ayos lang ito. Sagot ng lalaki, kailangan daw niya sa buhay ay isang samurai. Iyon ay si Chihiro. Naguguluhan si Chihiro. Tinanong kung saan ito nakatira at ano ang pangalan nito. Sagot ng lalaki, pangalawang beses na niya itong nakita. Nagpakilala siya bilang Hakuri sa Zanami at sinabing tadhana ang pagkikita nila. Hindi ito pinansin ni Chihiro at tuluyan na siyang umalis. Pero sinundan siya ni Hakuri. Nagmamakaawang tulungan siya dahil hindi niya kayang gawing mag-isa ang kanyang plano. Tinakbuhan lang siya ni Chihiro pero ilang saglit pa'y tumigil ito at tinanong muli ang pangalan niya. At sa huling panel ng storya, inulit ni Hakuri ang pagpapakilala at sinabing galing siya sa isang makapangyarihang pamilya ng salamangkero. Dagdag pa niya, marami nang nangyari kamakailan. Kaya tinanong niya kung handa bang pakinggan ni Chihiro ang kanyang kwento. Tara, chapter 20 naman. Sa puntong ito, muling naalala ni Chihiro ang Sazanami family. Habang magkasama sila ni Hakuri, nag-usisa siya kung anong tulong ang kailangan nito. Sagot naman ni Hakuri, nabanggit nito na kung may alam si Chihiro tungkol sa pamilya niya, ay malamang daw ay alam din niya ang tungkol sa Rakuzaichi auction. Isang kasuklam-suklam na kaganapan na nais niyang tuluyang wasakin. Nagulat si Chihiro nang marinig iyon dahil alam niyang ang mismong pamilya ni Hakuri ang may kontrol sa Rakuzaichi auction. Ngunit sa halip na magtaka lamang, inamin ni Hakuri na dati siyang kabilang sa pamilyang iyon. Ang kanilang motto ay Honor the Rakuzaichi above all else. Bawat batang ipinapanganak sa kanilang pamilya ay mahigpit na sinasanay sa sining ng sorcery mula pagkabata pa lang nito. Layunin nito na maging sapat silang malakas upang maprotektahan ang Rakuzaichi kahit kapalit man nito ang sarili nilang buhay. Subalit sa kabila ng lahat, siya ang pinakamahinang bata na isinilang sa Zanami clan dahil siya ay walang anumang talento sa salamangka. Bukod pa roon, nakialam siya sa negosyo ng pamilya, dahilan upang siya'y tuluyang itakwil ng mga ito. Binunyag pa ni Hakuri ang tunay na likas ng Rakuzaichi auction. Sa event na ito, ipinagbibili ang mga tao, buhay man o patay. Kasuklam-suklam ang parehong mga nagbebenta at mga bumibili rito. Bata pa lang siya nang maging normal na sa kanyang pandinig ang ganitong gawain. Ngunit dumating ang araw na napagtanto niya kung gaano ito karumi, karumal-dumal. Alam niyang nagdudulot ito ng matinding paghihirap sa maraming tao, kaya para sa kanya dapat itong matigil. Pagkatapos, nagpatuloy sina Chihiro at Hakuri sa elevator. Habang papasok sila, naitanong ni Hakuri kung ang ginagawa ba ni Chihiro ay isang uri ng pagtulong upang iligtas ang mga tao. Ngunit malinaw na para kay Chihiro, ang layunin niya ay higit sa personal na pagnanais na makaalam ng impormasyon tungkol sa Rakuzaichi. Nalaman din nila na tila isang kakaibang pagkakataon na si Hakuri ay isang Sazanami. Maging si Chihiro ay nabigla sa natuklasan niyang iyon. Habang nasa elevator, tinanong ni Chihiro kung bilang isang Sazanami ay may alam ba si Hakuri sa mga sekreto ng pamilya, partikular kung saan nila itinatago ang kanilang mga kalakal. Inamin ni Hakuri na bagamat isa lamang siyang mababang ranggo sa pamilya, naniniwala siyang ang headliner ng auction ngayong taon ay isang bagay na tinatawag na sinuchi. Kung makukuha niya ito, sigurado raw siyang tuluyan nang mawawasak ang Rakuzaichi auction. Dito ay lumabas na pareho pala sila ng layunin ni Chihiro. Ngunit pinaalalahanan siya ni Chihiro na maging mahinahon. Sa isip-isip ni Hakuri, napakalakas daw ng sinuchi. Kaya nagtaka siya kung para saan at bakit ito gustong makuha ni Chihiro. Sa totoo lang, ni si Chihiro ay walang malinaw na sagot. Basta alam lang niyang ito ay mahalaga sa kanya. Natatakot siya sa maaaring magawa nito, lalo na kung ito'y mauwi sa maling kamay. Ayon kay Hakuri, ang Shinuchi ay isang uri ng sacred blade. Para kay Chihiro,
Kapag ang isang Sacred Blade ay ipinag-auction, ibig sabihin ay may plano ang may hawak nito. At kadalasan, ang plano'y masyadong madugo. Kung hindi siya kikilos, maaaring inosente ang mamamatay. Naalala niya ang mga nagawa ni Sojo gamit ang Cloud Gouger at hindi niya kayang maulit pa iyon. Sa gitna ng pag-uusap, tumunog ang telepono ni Chihiro. Si Shiba ang nasa kabilang linya. Nagtanong kung maayos lang ba siya. Ngunit pinutol agad ni Chihiro ang tawag matapos sabihin na may sasabihin siya mamaya. Ipinaalam kay Hakuri na may naghahanap lang sa kanya. Sinabi ni Chihiro na kailangan niya nang bumalik agad sa base nila. Nais niyang sumama si Hakuri sa kanya. Habang bumababa ang elevator, nakita sa CCTV na may mga taong naghihintay sa ground level. Naisip ni Chihiro ang babala ni Shiba tungkol kay Hiyuki Kagari, isang kasapi ng Kamunabi at kilala bilang The Wielder, The Flame Bone ng The Starving. Ang Flame Bone ay tulad din ng Sacred Blade, ngunit taglay nito ang kapangyarihang lagpas sa karaniwang sorcery. Pagdating sa ibaba, pinatawag ni Hiyuki ang kanyang sandatang si Riku upang tumulong sa kanya. Bigla na ngang nag-crack ang sahig at may lumitaw mula sa ilalim. Ang taong ito ay si Hiyuki Kagari na may nagliliyab ng mga kamay hanggang sa kanyang balikat. Nagbigay siya ng babala na isuko na ni Chihiro ang kanyang Sacred Blade upang hindi na magamit ang Flame Bone sa laban. Sa gilid, napaisip si Hakuri kung ang hawak nga ba ni Chihiro ay isang Sacred Blade. Nang marinig ni Hiyuki ang apelyido ni Chihiro na Rokuhira, napansin ni Chihiro na wala na ang mga taong naroon kanina. Tila nag-iba ang atmosphere dito. Pinaliwanag ng receptionist na ang lugar ay naging isang holy sumo ring na hiwalay sa normal na mundo at hindi mawawala ang epekto nito hanggat hindi natatapos ang laban nila. Hindi na natapos ni Chihiro ang pagpapaliwanag dahil biglang umatake si Hiyuki. Mabuti na lamang at naharang niya ito gamit ang kanyang katana. Muli siyang pinilit na ibigay ang Sacred Blade. Ngunit imbes na sumunod, inactivate niya ito at tinawag ang pangalang Aka, dahilan upang lumabas ang pulang goldfish na nagsilbing panangga laban sa mga atake ni Hiyuki. Samantala, nanonood lamang si Hakuri mula sa elevator. Ramdam ni Chihiro ang hirap sa laban dahil sa lakas ng Flame Bone. Naitanong sa kanya kung nasaan ang isa pang Sacred Blade at inamin niyang nasira niya ang Cloud Gouger. Para kay Hiyuki, imposibleng masira ang isang Sacred Blade. Ngunit nang marinig ito, tila na bahala siya. Hindi nagtagal, ipinahayag ni Hiyuki na ang mga Sacred Blade ay dapat kontrolin ng Kamunabi para sa kapakanan ng kanilang bansa. Binanggit niya ulit ang pangalang Rico pero sinamahan niya ito ng ribs. At mula sa ilalim ng sahig ay lumabas ang isang ribs na nagliliyab. Tumalon si Chihiro upang umiwas. Habang nagpapatuloy ang laban, binanggit ni Hiyuki ang isang trahedya. Ang pagkawala ng kanang balikat ni Kazane at halos lahat ng taong iniidolo nito. Para kay Hiyuki, ganitong uri ng kapahamakan ang nangyayari kapag ang isang tao ay nagtataglay ng Sacred Blade, isang trahedyang kagagawan ni Sojo. Sa puntong ito, napansin ni Hakuri na puro depensa na lamang ang ginagawa ni Chihiro. Tila nasa panganib na ito. Naalala niya ang sinabi ni Chihiro kanina na kung walang gagawin, mas marami pang inosente ang mamamatay dahil sa isang Sacred Blade. Bagamat nag-aalangan, pinili ni Hakuri na kumilos. Tumakbo siya papalapit at sa eksaktong sandali bago tamaan si Chihiro ng malakas na atake, sumingit siya sa pagitan nila at tinamaan siya ng malubha sa muka ng apoy mula sa Flame Bone. Dahilan upang matumba siya sa sahig na may matinding pinsala sa muka. Sa huling panel, hindi lubos na maunawaan ni Hakuri ang sitwasyon ni Chihiro patungkol sa Sacred Blade. Ngunit ramdam niya ang pagiging mabigat, komplikado ng nangyayari. Ang mahalaga daw
na iligtas siya ni Chihiro dati at ngayon siya naman ang kumilos upang iligtas ito. Ang sakripisyong iyon ay ikinagulat ni Chihiro lalo na't malinaw na ginawa ito ni Hakuri nang walang pag-aalinlangan. Nako, masyadong mainit ang laban ah. Tara, tuloy na natin sa chapter 21. Matapos ang ginawa ni Hakuri sa laban, naalala niya na hindi ito ang unang beses na iniligtas siya ni Chihiro. Minsan na rin itong sumalo ng isang atake ng kuryente mula kay Sojo upang mailigtas siya at ang iba pang kasama niya doon. Ang receptionist sa lugar ay napakomento na tila mabuting ang tao si Chihiro. Ngunit para kay Hiyuki, hindi iyon mahalaga. Napaisip si Chihiro na simula pala noong laban nila ni Sojo ay nandoon na si Hakuri. Dagdag pa ni Hakuri, isa lang ang sigurado niya. Bagay kay Chihiro ang hawak niyang katana at kailangan na nilang talunin ang kalaban upang makuha na ang Shinichi. Nabigla si Hiyuki at maging ang mukhang sumo wrestler nang marinig na nais din ni Chihiro ang Shinichi. Para sa kanila, mas lalo pang dapat itong pigilin. Samantala si Hakuri ay halos hindi na makatayo mula sa pinsalang tinamo at iniisip na maaari na siyang mawalan ng malay anumang oras. Muling iginiit ni Hiyuki na ang ganitong uri ng sandata ay dapat mapasakamay ng kanilang bansa, partikular ng Kamunabi. Pinaliwanag ng receptionist na hanggang hindi natatapos ang laban, walang makakaalis sa espasyo na iyon. Mayroon lamang dalawang pagpipilian si Chihiro. Una, ibigay ang espada o pangalawa, tumanggi ito at mamatay bilang isang traidor sa sarili niyang bansa. Ngunit kung lalaban siya, mananatili ang kontratang kaugnay sa espada. Tahimik lamang na nakikinig si Chihiro sa lahat ng iyon. Idinagdag pa ni Hiyuki na hindi siya pumapatay ng mahina. Inalala niya kung paano napatay ni Chihiro si Sojo matapos makuha ang Cloud Gouger. Pinuna niya na hindi pa nito pinapakita ang mga kakayahan na ginamit sa laban kay Sojo at oras na upang ihinto ang tila walang init na laban na iyon. Sa alaala ni Chihiro, alam niyang delikado ang Enchanted Blade. Nabanggit pa ni Sojo noon na ang mga ito ay mga sandatang may walang hanggang potensyal. Ngunit maaari ring magdala ng pagkawasak. Naalala rin niya ang sinabi ni Hakuri na ginamit niya ang espada upang iligtas ito. Para kay Chihiro, hindi siya maaaring magkamali sa paggamit nito. Sa isip niya, malinaw ang sinabi ng kanyang ama. Ang layunin ng isang katana ay talunin ang masasama at protektahan ang mahihina. Kaya naman, kailangan niya itong ganap na mamaster. Humanda na siya sa laban. At nang makita ito ni Hiyuki, muli niyang tinawag ang Rico Ribs. Dahilan para lumabas ulit ang ribs mula sa ilalim ng lupa para protektahan siya. At habang umiikot si Chihiro sa paligid ng depensa ni Hiyuki, naalala nito ang bilis ni Sojo kung paano nalampasan iyon ni Chihiro. Higit pa ito sa kanyang inaasahan. Ngunit buo ang pasya niyang mahuli si Chihiro. Alam ni Chihiro na patuloy siyang bibigyan ng apoy upang hindi makalapit. Ngunit nakakita siya ng pagkakataon mula sa likuran. Para sa lalaking mukhang wrestler, sa itong bitag at tama siya. Biglang humarap si Hiyuki at nahuli sa kamay ang armas ni Chihiro. Nagulat si Hiyuki nang malaman na ang nahuli niya ay isang maikling espada lamang. Alam ni Chihiro kung paano muling buuin ang kanyang mga espada at agad niyang inihanda ang kanyang atake. Tinarget niya ang ulo ng kalaban at pinatamaan ito. Imbis na umiwas, tinanggap ni Hiyuki ang tama. Ginamit ang kanyang ulo bilang pangharang. Pero si Hiyuki pala ay may natatagong strategy dahil sinenyasan niya ang kanyang Rico para direktang tumama kay Chihiro. Makikita nga natin kung gaano kadesidido itong si Hiyuki na patayin si Chihiro. Mabigat ang naging pagsabog, naapektuhan maging ang kinatatayuan ni Chihiro. Mabuti na lang nakatakas siya sa oras na iyon. Galit na galit si Hiyuki dahil hindi lumalaban ng maayos si Chihiro laban sa kanya. Para kay Hiyuki, ang isang laban ay dapat hanggang kamatayan.
doon lamang makikita ang tunay na halaga nito. Ngunit para sa receptionist, pansin-pansing, wala talagang interes si Chihiro na patayin ang kalaban. Bagkus ay ibinibigay niya ang lahat ng kanyang kakayahan upang harapin ang hamon. Para kay Hiyuki, bagamat may paggalang siya sa tapang ni Chihiro, nananatili siyang nakatuon sa ideya na kailangang may intensyon talagang pumatay sa isang laban. Para rito, nagpasya siyang seryosohin ang laban. Kinonekta niya ang spinal column kay Riko, isang pahiwatig na handa na siyang pumatay. Napansin ng receptionist si Haruki na mahina na at halos mawalan na ng malay. Kaya't sumigaw ito kay Hiyuki na mawawasak na ang force field kung magpapatuloy pa ito. Dahil dito, nagpasya si Hiyuki na kanselahin ang kanyang koneksyon. At biglang naglaho ang battle space. Bumalik ang tanawin ng labas at ang mga ordinaryong tao sa paligid nila. Muntika na ngang mahimatay si Hiyuki. Ngunit nasalo siya ni Tapuku nang tanungin kung nasaan si Chihiro. Sagot ni Tapuku na umalis na ito kasama ang moron na si Hakuri. Laking pagtataka ni Hiyuki kung paano nawala ang spell at ipinaliwanag ni Tapuku na iyon ay dahil nawalan ng malay si Hakuri na siyang dahilan ng pagtatapos ng kanilang laban. Hindi makapaniwala si Hiyuki dahil hindi naman malakas ang kanyang tama rito. Ngunit alam ng receptionist na talagang mahina lamang si Hakuri. Sa kabilang banda, napag-usapan nila ang susunod na hakbang. Alam na nila ang kanilang target. Iyon din ang pupuntiryahin ni Chihiro sa ibang lugar. Ito nga ay ang Shinichi. May nagsabi na magiging mas magulo kaysa dati ang auction ngayong taon. Lumabas kung sino ito at ipinakita ang isang lalaking nagngangalang si Kyora Sazanami, ang pinuno ng pamilyang Sazanami at pangunahing auctioneer ng Rakuzaichi. Ipinahayag niyang hindi pa nagkakaroon ng ganitong headliner ang auction. Ito nga ay ang Shinichi, isang enchanted blade na hawak noon ng isang master swordsman sa panahon ng digmaan. Ito nga ay may tuturing na walang kapantay kahit pa ihambing sa 6 na sacred blade. Tinawag niya itong isang obra maestra ni Kunishige Rokuhira. Ngunit dahil sa eternal contract nito, untouchable ang tunay na halaga nito. Nang inilapit ni Kyora ang kanyang nakagloves na kamay sa lalagyan ng espada, pinakita ang isang taong nanginginig habang nakaupo sa isang silid na napapaligiran ng mga talisman. Lumayo siya at sinabing pansamantala lang naman daw iyon. Ayon sa kanya, hindi mahalaga kung anong kaguluhan ang maganap. Gaya ng dati, o protektahan nila ang Rakuzaichi. At sa huling panel ng storya, magsisimula na ang auction. Kitang-kitang may kaba sa mukha ni Kyora. Naghahanda na sina Chihiro, Hakuri, Hiyuki at Tafuku para sa kanilang iisang layunin, ang makuha ang Shinichi. Muli na ngang ipinakita dito ang lalaki kanina sa loob ng isang silid na puno ng talisman at nananatiling palaisipan kung ano ang kaugnay nito sa auction sa mismong enchanted blade Shinichi. Tara, chapter 22 naman. Sa simula ng eksena, umagos ang matinding emosyon mula kay Hakuri nang marinig niya ang buong istorya ni Chihiro. Wala raw siyang ideya na iyon pala ang ibig sabihin ng plano nitong kunin ang Shinichi pabalik. Napagtanto niya na kahit na sobrang mabigat ang kapalaran nito, buo pa rin ang loob ni Chihiro na ipaglaban ang kaibigan. Dumating naman si Char, masaya sa pagbabalik ni Chihiro. Nagpasalamat si Chihiro kay Hinaw dahil sa pagbabantay kay Char. At tinanggap naman ni Hinaw ang pasasalamat ni Chihiro. Sinabing wala naman siyang ibang ginagawa dahil under construction pa ang kanyang cafe. Pinagmalaki naman ni Char na mas magaling na siya ngayon sa pagpapagaling. Nais niyang suriin ang braso ni Chihiro, subukang ayusin ito. Tinanggap ni Chihiro ang alok, ngunit bago siya tuluyang lapitan, itinuro niya si Hakuri at tinanong kung kaya ba ring ayusin ni Char ang mukha nito. Nagtakip ng mukha si Haruki habang nagpupunas ng luha. Sinabi ni Char na ang pangit naman daw nito. Habang pinag-uusapan naman ni Shiba at Chihiro kung tama bang ibahagi nila kay Hakuri
ang lahat ng impormasyon. Hindi pa rin sigurado si Shiba kung mapapagkatiwalaan isang kasapi ng Sazanami. Pinaliwanag naman ni Chihiro na hindi siya masamang tao. Noong umatake ang Planebone, hinarang ni Hakuri ang sarili niyang katawan para tanggapin ang tama nito. Dahilan para maunawaan ni Shiba na mabuti nga ang taong ito. Pinayagan ni Char na pagalingin siya at masaya si Shiba na ligtas siya. Naupo sila, nagpasalamat sa isa't isa. Dito, sinawalat ni Hakuri na ang hinahanap nilang Shinichi ay nasa storehouse na sa pamilya nila ay tinatawag na storage space ng Sazanami clan. Pinahayag din niyang ang kanyang ama ay si Kyora Sazanami, ang pinuno ng clan, at doon iniimbak ang lahat ng Rakuzaichi item. Kaya malamang naroon din ang Shinichi. Napagpasyahan ni Chihiro na doon sila pupunta. Ngunit inamin ni Hakuri na hindi niya alam ang eksaktong lokasyon ng storehouse. Kahit lahat ng miyembro ng pamilya ay nakarating na roon, tanging ang kanyang ama lamang ang tunay na nakakaalam ng lokasyon. Lumipat ang eksena sa isang park kung saan nagrereklamo si Hiyuki dahil sa matinding sakit ng ulo. Sinisi niya si Tofoko. Sinabing galing iyon sa kanyang kayabangan. Ngunit itinuro naman ni Hiyuki si Chihiro bilang dahilan. At dito nga ay may pinuntahan silang lugar at binanggit ang kanilang buong pangalan, Tafuko Mahira at Hiyuki Kagari. Bigla na lamang silang nawala sa kinatatayuan at napunta sa isang elevator. Iyon na pala ang daan papunta sa Kamunabi, Tokyo headquarters. Sa loob, sinalubong sila ng balbasaradong leader na nagtataka kung bakit pumunta sina Hiyuki nang hindi inaanyayahan. Tinanong siya kung ano ang nangyari sa kanyang assignment at ipinaliwanag niyang nagkaroon ng interference. Tinawag niya itong isang pagkakamali. Tiniyak na sa susunod ay mamamatay na ang target. Nagduda ang leader sa dahilan ng kanilang pagpunta. Ngunit iginiit ni Hiyuki na naroon sila para malaman ang plano para sa Rakuzaichi. Tinukoy niyang target din ni Chihiro ang Shinichi. Kaya kailangan nilang magkasamang magplano para makuha ang Shinichi at ang 7th Blade. Tumanggi ang leader at malinaw na ang plano ay magbid para sa Shinichi sa nalalapit na auction. Dahil ang kasalukuyang may-ari nito ay nasa ilalim ng direktang kontrol ng Kamunabi. Tahimik lang na nakikinig si Tofoko at naisip niyang lahat ng miyembro ng Sazanami ay dumadaan sa matinding pagsasanay sa sorcery mula pagkabata at handang magsakripisyo para sa Rakuzaichi. Naiintindihan niya ang desisyon ng mga lider kahit nakakainis dahil para ito sa kabutihan ng lahat. Samantala, sa ibang lugar, si Kyora Sazanami ay nasa kotse at kakatapos lang mag-run through para sa Rakuzaichi. Nagtanong siya kung nasa kanila ang 4 pang Sacred Blade at tungkol sa Shinichi. Pinahayag niyang hindi para sa pera ang auction. Tinanong niya ang kausap tungkol sa plano. Ngunit hindi ito diretsong sumagot. Nagpatuloy ang biyahe patungo sa napakalaking Sazanami Estate na protektado ng force field, kung saan masaya siyang sinalubong ng kanyang mga anak sa kanyang pagbabalik. Pagakyat sa kanyang silid, inutusan niya ang isang lingkod na magdala ng tsaa sa loob ng 10 minuto. Binuksan niya ang pinto at pumasok. Sasabing ang buong estate ay protektado ng force field na tanging mga miyembro ng clan ang nakakaalam. At sa loob ng kanyang silid, naroon sina Shiba at Chihiro. Pinuri niya ang pagiging kalmado ni Shiba. Napansin ang enchanted blade na hawak ni Chihiro. At sa huling panel ng storya, tinangka niyang suriin ang enchanted blade ni Chihiro. Ngunit pinatahimik siya nito at tinanong kung nasaan ang Shinichi. May mga patak ng tubig na mula sa Sacred Blade habang tinatanong siya ni Kyora na kung sakali daw bang sabihin niya kung nasaan ang Shinichi aalis na sila sa lugar na ito. Bigla na lang may lumitaw na isang itim na enerhiya mula sa kaliwang mata nito na may puting eyepiece na nakatakip at tila hudyat na ng susunod na kaganapan. Tara na, chapter 23 na. Sa kusina ng bahay,
Abala ang isang tagasilbi habang nagpapakulo ng tubig ayon sa kahilingan ni Kyora para sa kanyang tsaa. Samantala, sa pribadong silid ni Kyora, napansin ni Chihiro ang kakaibang pamumuti at pagbabago sa mata nito. Dahil dito, agad niyang itinaas ang espada. Handa na siya para sa isang laban. Ngunit pinigilan siya ni Kyora na walang bahid ng tensyon at malinaw na hindi interesado sa isang direktang sagupaan. Sa halip na direktang sagutin ang tanong ni Chihiro tungkol sa kinaroroonan ng Shinichi, nagsimulang magbanggit si Kyora ng mga narinig niyang sabi-sabi tungkol sa Seventh Blade at ang kagustuhang makita ito ng personal. Habang pinagmamasdan ang espada ni Chihiro, napansin ni Kyora ang kakaibang pattern at kintab nito na sa tingin niya daw ay mas bagay ito bilang pang-display. Agad niyang iniugnay ito sa estilo ng paggawa ni Rokuhira at dahil nasa kamay ni Chihiro ang naturang sandata, malinaw na inisip niyang anak ito ng kakilala niyang panday. Ang pagkakaalam ni Kyora sa pangalan ni Chihiro ay nagdulot ng hinala kay Shiba na baka galing sa Kamunabi ang impormasyong iyon. Sa kabila ng harapang tensyon, nanatiling kalmado si Kyora kahit hawak ng kaharap niya ang isang sacred blade sa mismong silid niya. Sa isang alaala, bumalik ang kwento sa sandaling pinaplano ni Chihiro at Hakuri ang pagpasok sa mismong bahay ni Hakuri. Bagaman nagulat si Hakuri na pagtanto niyang may saysay ito dahil tanging ang kanyang ama lamang ang nakakaalam ng eksaktong lokasyon ng storehouse. Para kay Hakuri, tanging direktang pagtatanong sa kanyang ama ang makakapagbigay ng hinahanap nilang impormasyon. Ngunit may babala siya, kung lalapit sila sa kanyang ama, kailangan nilang maging handa sa pagharap sa Tu, ang espesyal na pangkat na pananggalang ng pamilyang Sazanami clan. Binubuo ang Tu ng 4 na napakalakas na mandirigma mula sa 50 sa lamangkero ng angkan at tanging ang leader ng pamilya ang pinoprotektahan nila. Maraming kabataan sa kanilang clan ang humahanga sa grupong ito. Ngunit para kay Hakuri, ang kanyang mga nakakatandang kapatid na kabilang dito ay masyadong malalakas at nakakatakot para sa kanya. Muling bumalik sa kasalukuyan, napansin ni Shiba na walang indikasyon si Kyora na balak nitong isama ang pangkat ng Tu sa usapan nila kay Hakuri. Iminungkahi ni Shiba na kung sakaling magpakita ang grupo, maaaring makipag-ayos itong si Hakuri sa kanyang pamilya. Ngunit malinaw na daw para kay Kyora na kung makita si Hakuri ng Tu, papatayin siya ng walang alinlangan. Pinahayag ni Kyora na kung nais ni Chihiro at Shiba makuha ang Shinichi, kailangan nilang gawin ito sa paraang naaayon sa sistema ng auction. Tumindig si Chihiro, hindi makapaniwala sa ideyang iyon, lalo na't alam niyang ang kanyang ama ang tunay na may-ari ng espada. Biglang kumilos si Kyora at ilang saglit lang ay humantong sila sa isang display case na naglalaman ng kahon para sa Shinichi. Pinagmasdan nito ni Chihiro at naalala ang usapan nila noon ng kanyang ama tungkol sa mga enchanted blade at ang dahilan ng marka sa kanyang muka. Nang abutin niya ang kahon, nagulat siya nang tumagos ang kanyang kamay rito. Ipinaliwanag ni Kyora na ito ay isa lamang projection na gawa ng kanyang salamangka na nagpapakita ng ilang gamit mula sa storehouse. Pinagmalaki niya ang Shinichi bilang isang obra maestra at iginiit na napakaraming buhay na ang kinitil ng sandatang ito. Para kay Kyora, matapos ang pagkamatay ni Konoshige Rokuhira, wala nang mas malakas pang sacred blade na magagawa at panahon na para mabigyan ng nararapat na halaga ang Shinichi, hindi lang sa kasaysayan kundi pati sa salapi. Habang naghahanda si Shiba para kumilos, mabilis na itinapat ni Chihiro ang kanyang espada sa leeg ni Kyora. Pilit itong pinipilit ni Chihiro na ibigay ang Shinichi sa kanya. Sa halip na matakot, nagpahiwatig si Kyora na masalimuot ang sagot sa tanong kung nasaan ang tunay na espada at storehouse. Dahil maaari raw sabihin na nasa loob niya lang ito. Pinakita ni Kyora ang isa pang imahe at
ngayon ay mas kumpleto na ang tanawin. Pinaliwanag niya na ang storehouse ay hindi talaga umiiral sa normal na mundo, ay isang subspace na likha ng Salamanca. Tanging ang direktang tagapagmana ng mga pinuno ng Sazanami Dynasty ang may kapangyarihang pumasok dito. Tinawag niya itong Sacred Storage. Isang lugar na wala ni isang ordinaryong kasapi ng pamilya ang nakakaalam ng eksaktong lokasyon. Ayon kay Kiora, imposibleng pasukin ito ng mga tagalabas. Kung sakaling siya ay mamatay, maglalaho rin ang buong espasyo kasama ng lahat ng laman nito. Sa loob, bukod sa mga estatwa, ay may mga tao ring bihag na nakatadhanang i-auction. Habang nakatutok ang espada ni Chihiro sa kanya, nanindigan si Kiora na hindi niya ibibigay ang Shinichi. Bilang tugon, nagbanta si Chihiro na papatayin siya. Ngunit tinanong ni Kiora kung kaya ba niyang isama sa kapahamakan ang lahat ng tao sa loob ng Sacred Storage. Sa puntong ito, sumagi sa isip ni Chihiro ang sinabi ni Hakuri tungkol nga sa auction na lahat ng sangkot dito ay kasuklam-suklam at responsable sa pagdurusa ng napakaraming tao. Sa isip ni Shiba, malinaw na ayaw ni Kiora sa direktang labanan. Ginagamit lamang nito ang mga impormasyon bilang sandata. Bilang dagdag na panakot, sinabi ni Kiora na kung pipilitin nilang torturin siya, bawat pinsalang tatanggapin niya ay may katumbas na kapahamakan sa mga taong nakakulong sa storage dahil hawak nga niya ang kanilang mga buhay. Hindi tiyak ni Shiba kung totoo ang mga banta nito. Ngunit malinaw na kilala ni Kiora ang kahinaan nila. Ramdam ni Chihiro ang kawalan ng magawa habang nakikita ang mga bihag sa projection. Kaya't ibinaba niya ang kanyang espada. Natuwa si Kiora sa kinalabasan nito. Tinawag silang parehong matalino at babait. Sa isip ni Shiba, bumalik ang sinabi ni Kiora na tanging direktang tagapagmana lamang ng Sazanami ang makakapasok sa Sacred Storage. Kung totoo iyon, napagtanto niyang si Kiora ay maaaring direktang tanungin tungkol dito. Ngunit bago umalis, nagbukas si Kiora ng sariling kondisyon. Bilang kabayaran sa kanilang walang paanyayang pagpasok, nais niyang makuha ang 7th blade ni Chihiro. Nagpatuloy ang tensyon sa silid. Mula sa gilid, lumapit ang mga tauhan ni Kiora at nag-ulat ng kalagayan ng iba. Nabigyang diin ang pangalang Soya. Nagdulot ito ng kaba kay Shiba, lalo na nang mabanggit na hinahanap ng mga kapatid ni Hakuri ang binata mismo. Sa kabilang lugar, abala si Hakuri sa sariling iniisip. Kinakabahan sa maaaring mangyari kina Chihiro at Chiba. Inakala niyang wala siyang silbi sa laban, kaya't nanatili na lamang siya sa pwesto. At sa huling panel ng storya, hindi inaasahan ni Hakuri ang paglapit sa kanya ng isang pamilyar na muka. Ito nga ay kanyang nakakatandang kapatid na isa sa mga kasapi ng grupong 2. Tara, chapter 24 naman. Sa loob ng Sazanami Estate, napansin ni Chihiro ang tatlong mandirigma ng 2. Maliwanag ang kanyang obserbasyon na ibang antas ang kanilang karanasan at galing. Higit pa sa mga salamangkero na nakaharap niya sa teritoryo ni Sojo. Alam niyang mabibigat silang kalaban. Para kay Kiora, handa siyang sumabak sa laban kahit pa may hawak na enchanted blade si Chihiro. Wala siyang pakialam sa anumang pagkatalo o pinsala basta't makuha niya ang 7th blade. Sa pananaw niya, malinaw na ngayon na imposibleng maagaw ni Chihiro at Shiba ang Shinichi kung dumating sila bilang mga mangangaso. Ngunit sa pagkakataong ito, bumaliktad na ang sitwasyon at sila naman ang naging biktima sa pangangaso. Habang si Shiba ay minabuting umatras, tumindi naman ang determinasyon ni Chihiro. Activated na ang kanyang Nishiki at sa isipan niya ay bumalik ang sinabi ni Shiba na sasali sa auction ng Kamunabi upang makuha ang Shinichi. Nag-alala siya para kay Azami na kilala sa pangangalap ng impormasyon. Ngunit tiwala si Shiba na ligtas ito dahil ang Kamunabi ay isang bansa na kayang magwaldas ng anumang halaga upang mapanalunan ang espada. Kung mangyari iyon, tiyak na magagamit nila
ang Enchanted Blade. Sa isip naman ni Chihiro, muling bumalik ang isang alaala. Noon, tinanong niya ang kanyang ama kung bakit iba ang kahon ng Shinichi kumpara sa ibang espada. Pinaliwanag ng kanyang ama na hindi lang mas malakas ito, kundi kakaiba ang katangian nito. Kaya nangangailangan ng mas mataas na antas ng seguridad. At ang dahilan kung bakit hindi ito maaaring ipasa sa Kamunabi ay pareho lang sa dahilan ng matinding seguridad nito. Ang Shinichi ang tanging espada na kailangang matiyak na hindi muling magagamit. Bumalik naman tayo sa kasalukuyan. Naging malinaw kay Chihiro na wala na silang option kundi nakawin ang Shinichi mula sa storage house bago magsimula ang bidding. Para sa kanya, walang saysay ang pag-atras upang mag-regroup. Kailangan nilang kumilos agad. Nakita ni Shiba ang apoy sa mga mata ng kasama niyang si Chihiro. Ngunit bago pa man sila makapagpatuloy, tumunog ang telepono sa kanyang bulsa. Samantala, sa ibang bahagi ng lugar, nagkaharap si Hakuri at ang kanyang nakakatandang kapatid na si Soya. 5 taon ang tanda ni Soya sa kanya. Isa ito sa mga kasapi ng Tu. Bagamat may pagmamahal siya sa kanyang nakakabatang kapatid, sa kanilang pagkikita, naalala ni Hakuri ang mga panahong binubugbog at pinagtutulungan siya ng iba pang miyembro ng pamilya. Sa tindi ng kaba, nagtangka siyang tumalon mula sa mataas na bahagi ng gusali. Ngunit nasalo siya ni Soya sa pamamagitan ng kanyang damit. Bilang pagpapaliwanag, sinabi ni Soya na nais lang niyang ibalik si Hakuri sa kanilang pamilya. Matagal na raw siyang nawala matapos masangkot sa isang babae na tinuring nilang merchandise. At dahil dito, nadiskaril ang kanyang buhay. Ayon kay Soya, patay na ang babaeng iyon, kaya panahon na para bumalik siya sa normal. Ngunit mariin ang paninindigan ni Hakuri, hindi na siya babalik dahil hindi na siya bahagi ng Sasanami family. Nabigla si Soya sa pagtutol nito at napaluha pa. Hindi makapaniwala na nasasagot na siya ng ganoon ng kanyang nakababatang kapatid. Sa gitna ng tensyon, bumaba si Hinaw, dala ng isang payong para kay Hakuri dahil malapit ng umulan. Agad na nakaramdam ng panganib si Hakuri para kay Hinaw, habang napansin naman ni Soya ang presensya nito. Sa isip ni Soya, isa na naman itong masamang impluensya sa kanyang kapatid, kaya't ipinahayag niya ang balak niya nasaktan ito. Biglang kumilo si Hakuri. Pilit na pinapahinto si Soya, ngunit naagaw nito ang kamay niya at binigyan siya ng isang malakas na suntok sa muka. Bumagsak si Hakuri sa sahig at ikinabahala ni Hinaw ang nangyari. Pinagbantaan ni Soya si Hinaw na ibalik sa kanya ang kanyang kapatid at nagsimula nang lumapit para sunggaban siya. Sa puntong iyon, hinawakan ni Hakuri ang paa ng kanyang kapatid at iginiit na wala itong kinalaman sa mga bintang ni Soya. Sa halip, siya mismo ang nagtatanggol sa kanyang kapatid mula sa impluensya ng pamilya. Ngunit hindi pa rin umatras si Soya, pero biglang lumitaw si Shiba sa kanyang likuran. Matapos matukoy na si Soya nga ang taong tinutukoy ni Hinaw, walang pag-aalinlangang sinugod ni Shiba ito at dinala palayo patungo sa isang mas maluwag na lugar na sa huli ay lumabas na nasa ere na sila. Malayo din sa kinaroroonan ni Hakuri at Hinaw. Habang nagaganap ito, huling lumitaw ang kakaibang discoloration sa mata ni Soya. Tanda ng kanyang kapangyarihan. Sa isip ni Shiba, napakahalaga ni Hakuri bilang pinagmumulan ng inspirasyon. Dahil siya lang sa grupo ang nakapunta na sa storehouse. Kaya humingi siya ng paumanhin kay Soya dahil para sa kanila, bahagi na si Hakuri ng kanilang grupo. Samantala, habang nakahiga si Hakuri, tinanong nito kung si Shiba nga ba ang nakita niya. Paliwanag ni Hinaw, marami na ang nangyari. Para maprotektahan ang isang tao, gumamit siya ng paraan upang maipatawag si Shiba. Kanina pa pala niya tinatago ang cellphone niya sa kanyang likuran. Gamit ang kanyang kakayahan, pinatunog niya ito para makatawag ng tulong kay Shiba. Bumalik naman tayo sa loob ng estate at alam na nga ni Shiba na kay Hinaw nang gagaling ang tawag sa kanyang telepono. Kaya naman pinaalis na siya ni Chihiro.
kaya niya na daw itong i-handle. Pero bago umalis, tinanong siya ni Shiba kung may plano siya. Tantanging sagot niya, iaalamin niya ito. At sa huling panel ng storya, inihanda ng 3 miyembro ng 2 ang kanilang mga sarili at inactivate ang kanilang mga kapangyarihan. Mula sa loob ng silid, nanatiling nakaupo si Kyora, tahimik na umiinom ng tsaa habang pinagmamasdan ang paparating na labanan sa pagitan ni Chihiro at ng kanyang 3 mga tauhan. Tara, last chapter na to. Nag-umpisa ang chapter 25 habang nasa gitna ng labanan sa ere, sina Soya at Shiba. Tinawag ni Soya ang kapatid niyang si Hakuri. Sa ibaba, tinanong ni Hinaw kung kaya pa nitong tumayo. Inalalayan siya. Nagpasalamat si Hakuri habang patuloy ang sagupaan sa itaas. Inasahan na ni Shiba ang isa sa pinakakilalang teknik ng Sazanami family, ang kakayahang lumikha at magpalipad ng shockwaves mula sa kanilang mga galaw. Bagamat may luha sa kanyang mga mata, nagawa ni Soya na i-activate ang kanyang isu. Pinwesto niya ang 2 kamay sa kanyang likuran upang gamitin ang shockwave at itulak ang kanyang sarili papalapit kay Shiba. Mabilis itong nakaiwas at tinutok ang kamay sa ulo ng kalaban. Ngunit alam niyang simple at pabilog lamang ang galaw nito. Sa sumunod na iglap, bumuo si Soya ng shockwave form mula sa kanyang kamay at pinakawalan nito. Huli, naiwasan ni Shiba ang tama, ngunit tumama ang atake sa apartment building sa likuran. At makikita natin na nawasak ang hagdan nito. Sa kanyang isip, inamin ni Shiba na si Soya marahil ang pinakamalakas sa 2. Ngunit kung ang 3 natitirang miyembro ay halos kapareho nito sa lakas, dagdag pa ang kanilang ama at ang misteryosong storehouse, magiging mahirap para kay Chihiro na magtagumpay kahit hawak ang enchanted blade. Sa kanyang pananaw, mas magiging epektibo kung madadala niya si Hakuri pabalik sa estate ng Sazanami. Ito nga ay upang magsagawa ng laban na 5 laban sa 2. Samantala, nakikipagsagupaan si Chihiro sa 3 miyembro ng 2. Sa tulong ng Nishiki, mabilis niyang naiiwasan ang mga shockwave na atake nila. Nagawa pa niyang hatiin ng espada ng isa sa mga kalaban. Bumaba si Kyora mula sa itaas na mangha sa bilis at kakayahan ni Chihiro, pati na rin sa kapangyarihan ng enchanted blade. Isa sa mga mandirigma ang sumigaw upang humingi ng 2 bagong espada mula sa kanilang ama. Mula sa paanan nito, lumitaw ang 2 maiitim na bula na unti-unting nag-anyo bilang mga bagong espada. Napaisip si Chihiro kung iyon ba ang kapangyarihan ng storehouse, ang walang tigil na paglabas ng mga armas mula sa kawalan. Nainis siya na hindi pa rin niya lubos maunawaan ang saklaw ng kakayahang ito. Sa gilid, patuloy lamang na nakaupo si Kyora, nanonood habang unti-unting napapansin ang pagkawala ni Shiba. Napag-isip-isip niyang posibleng ginamit nito ang sorcery upang makapasok sa kanilang teritoryo. Isa sa kanyang mga anak ang muling humingi ng mas mabigat na sandata habang isa pa ang humahamon kay Chihiro na lumapit. Mabilis na umatake ang kalaban. Gumamit ng shockwave upang pigilan ang paglapit ni Chihiro. Sa parehong sandali, nilapitan siya ng 2 pang miyembro. Ang isa armado ng espada, ang isa naman ay may nakahandang shockwave. Bigla na lang lumitaw si Shiba sa pamamagitan ng teleportation. Dala-dala nito si Soya. Napatigil ang magkabilang panig nang nagbanggaan ang kanilang mga shockwave. Tuluyan na nga nag-cancel ang mga atake nila. Tinanong ni Shiba si Chihiro kung tama ang timing niya. Para kay Chihiro, ito daw ang pinaka-perpektong timing sa lahat. Naguluhan ang nakapaligid kung paano napabalik si Soya. Lalo na't patuloy pa rin itong umiiyak. Nang makita niya si Hakuri, mas lalong nagtaka kung bakit siya napadpad muli sa kanilang teritoryo. Napansin ni Kyora ang pagbabalik ni Shiba at Soya at doon niya naalala ang tawag sa telepono kanina. Kinumpirma nito ang kanyang hinala. Muling lumitaw ang itim na bula. Mula rito ay lumabas si Hakuri. Inangkin ni Kyora na siya ang nagdala sa kanila roon.
Sa ibang bahagi, nagtaka si Hinaw kung bakit bigla na lamang nawala si Hakuri. Napatunayan ni Shiba na nasa lugar nga na ito ang binata. Habang nakadapa sa sahig, nagulat si Hakuri nang makita ang kanilang ama. Pinaliwanag nito na kayang-kaya niyang bawiin anumang oras ang lahat ng nakarehistrong bagay sa kanyang storehouse, maging tao o kagamitan, dahil sa seremonyang ginawa sa bawat kapanganakan ng miyembro ng bawat pamilya. Ganito niya napoprotektahan ang kanyang mga anak mula sa mga kaaway sa labas. Hindi alam ni Hakuri ang patakarang ito. Inapakan siya ni Kyora at tinanong kung siya ang informant ng grupo. Sa paningin ni Chihiro, malinaw na ginagamit ng lalaki ang sarili niyang anak bilang mga hostage, marahil upang makuha ang Enchanted Blade. Ngunit sinabi ni Shiba na wala silang pakialam kung anong mangyari kay Hakuri sapagkat nasabi na nito ang lahat ng nalalaman niya. Sa kanyang isip, umaasa siyang marirealize ni Hakuri na ito ay para sa ikabubuti niya. Napansin ni Chihiro ang panginginig ng kamay ni Kyora, hindi dahil sa panghihina, kundi dahil sa galit, kalungkutan. Tinawag nitong walang silbi si Hakuri at hadlang lamang sa kanilang pamilya. Sa kabila nito, aminado si Kyora na nalulungkot siyang patayin ang sarili niyang anak. Ngunit naniniwala siyang wala nang saysay ang buhay ni Hakuri. Para kay Chihiro, mahalaga si Hakuri. Naalala niya ang mga sinabi ng kanyang ama tungkol sa kanyang katana na kung paano siya minsang iniligtas ni Hakuri. Wala siyang ibang nakikitang paraan. Sa pagkabigla ni Hakuri, handa na siyang isakripisyo ni Chihiro ang espada para sa kanya. Sa isang iglap, bumalik si Hinaw at nakita na kasama na ni Shiba si Chihiro at Hakuri. Patuloy sa paghingi ng paumanhin si Hakuri. Sa headquarters naman ng Kamunabi, isang leader ang nakatanggap ng ulat tungkol sa isang bagong Rakuzaichi item. Bagay na labis niyang ikinagulat. Sa opisina ni Kyora, inamin nitong naging kapaki-pakinabang sa unang pagkakataon ng kanyang anak. Inihayag niyang ang 7th Enchanted Blade ng legacy ni Kunoshige Rokuhira ay ilalabas na rin para sa auction. Hindi pa rin matanggap ni Hakuri na ibinigay ni Chihiro ang espesyal na espada para sa kanya. Inisip niyang nadamay lamang ito sa kanyang problema. Nagpaliwanag naman si Shiba na masaya siya sa naging resulta dahil akma ito sa kanilang plano. At sa wakas, nabanggit ni Chihiro na walang naging problema sa kanilang mga ginawa. Dito na nga po natatapos ang kwentuhan natin ngayong araw. Kung nagustuhan nyo po ang ating video, ay huwag nyo na pong kalimutang mag-like at mag-share sa iba nating tropa dyan. At kung bago ka nga lang po pala sa channel ni Kuya Boy, ay huwag mo na din kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga video natin. Yun lang, kita-kits sa susunod na kabanata.